year. Sa wikang Ingles po muna. 1, 2, 3, go! In Christ Jesus, let the watchman anointing through prayers and alertness come alive in 2025. At sa ating sariling wika, kay Kristo Jesus, tayo ay tumalima sa kapangyarihan ng Diyos sa pananalangin at pagpapatay sa taong 2025. Amen! Maligayang araw ng kalayaan sa bawat isa sa atin. Mabuhay ka, Pilipinas! Kinikilala natin na ang Panginoon nagpapalaya sa atin mula sa pagkaalipin at mula sa kadiliman. So patuloy po tayong lumago sa ating mga buhay na malayang tumatanggap ng biyaya ng Diyos at namumuhay tayo na may kagalakan at kapayapaan. Happy Independence Day! Ang training o pagsasanay ay kabahagi ng ating buhay. Naniniwala po ba kayo dyan? Salamat sa pagkakataong nasasanay tayo sa matuwid at pinagpalang buhay sa ating Panginoon. Ngayon po, dito sa ating Thursday celebration, ay meron tayong guest. No? Mag-asawa po sila, isang magulang na may 3 anak na lalaki, mga halos binata na, yung isa na lang yata yung senior high. Okay, at pag-uusapan natin, paano nila napalaki ang kanilang mga anak ng mainam at masunurin sa Diyos at pati sa kanila na rin. So, napaka-obedient po. Nakilala ko po yung mga anak nila at sumasama po sila sa mga church activities. Kapareho mo po ngayon nung last weekend of May, yung last month of May, may weekend po doon for the chumps, no? Yung mga kabataan na nagsama-sama. So, antabayanan nyo yan. Okay po ba? Marami po tayong matututunan dito, I guarantee you. So, salamat po sa pagsama ninyo sa amin ngayon. Dito po sa Thursday celebration, patuloy po nating binabati ang mga tapat na sumusubaybay sa ating programa, Thursday celebration. Welcome po, lalong-lalo na yung mga first time na nakatune in sa atin. Thank you for being with us. God bless po at habang nanonood po kayo ng programa, magkaroon kayo ng kasayahan, joy sa inyong mga puso. Ganun din rin ang mga viewers and partners natin from the global families, regional families, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 8 region, and 12, no? Kung saan nagkaroon sila ng anniversary nila, 3rd anniversary nila, kailan lamang. So, happy anniversary po sa ating Cotabato, South Cotabato family. Patuloy po kaming nangangamusta sa inyo, sa bawat isa sa inyo diyan. Of course, mga global families natin na faithful na nanonood sa atin, mabuhay po kayong lahat. Ang mga viewers natin and followers from the Metro Manila South Region, Metro Manila North Region, Rizal Sector, and the Central Church. Maligayang panunood po sa inyong lahat. I-appreciate po namin kung magla-like kayo, magko-comment, and share. So, we long to hear from you. Sa araw na ito, salamat po. So, basahin po natin ngayon ang awit chapter 1, verse 3. Ito po ay napakagandang awit. Sabi po rito, ito po ay advice sa atin kung paano tayo magiging matibay, kung paano tayo magpapatuloy sa kalakasan at magpapatuloy sa pagmamahal natin sa Panginoon. Sabi po sa awit, chapter 1, verse 3, katulad niya ay punong kahoy sa tabing batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gagawin, siya ay magtatagumpay. Awit chapter 1, verse 3. Napakaganda pong i-claim yan sa ating buhay.
Psalms up 1, di ba? Napakadaling tandaan. Basahin po natin sa wikang Ingles. Psalms 1:3, He shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season, whose leaf shall all not wither, and whatever he does shall prosper. Psalms chapter 1, verse 3. Thank you, Lord. Diba? Napakaganda ng nilalahad ng unang salmo. That's sa Psalms 1, diba? Chapter 1, okay? Napakaraming chapters po sa Psalms, pero ang buena mano ay ang Psalms 1. Sabi po dito, ito'y naglalahad ng isang malaking larawan ng isang taong nagkaugat na sa Diyos. I mean, yung close siya sa Panginoon, siya ay nabuhay na sa Panginoon, di ba? Ito po ang larawan ng taong yan, no? So, ito po ay kinakailangan ng consistency o tuloy-tuloy na gawa o ugali. No? Ang consistency po ay mahalaga sa ating buhay. Hindi tayo pabago-bago ng isip. Minsan mahal mo si Lord, minsan hindi. Minsan masunurin ka kay Lord, minsan hindi. Minsan parati kang nagagalit sa mga anak mo, minsan naman hindi. Subalit, hindi po napakahalaga po nito, pero hindi po parating glamoroso, hindi glamorous minsan ang pagiging consistent. Pero dito naman ang gagaling ang paglago nating spiritual para tayong puno na lumalago. No? Sabi na sa Salmo, kagaya ng isang puno na nakatanim sa may tubigan. Ang ating buhay na spiritual ay malakas dahil sa ating paghigop or pagbabasa ng salita ng Diyos araw-araw. Na hindi ka nakatanim, pagbubunutin, tanim, bunot, tanim, hindi po Ito ay araw-araw na naroon tayo ang ating pagiging tapat sa panalangin at pananatili natin sa presensya ng Diyos sa araw-araw nating pamumuhay. Kaya nyo yon? Of course, ito po ay magagawa natin dahil tinutulungan tayo ng Holy Spirit. And that's the best thing that can happen to your life. Di ba? Yung araw-araw may pakikipag-ugnayan ka sa Diyos kasi yung araw-araw ang una mong inuugay, yung mga barkada mong mga sikat, di ba? Yung mga barkada mong hindi nagmamahal sa Diyos. So, iba po ang takbo ng buhay natin doon. Okay, magandang nakatutok tayo sa ating Panginoon. Minsan yung prutas ay hindi nakikita agad, subalit lilitaw at lilitaw ang ebidensya ng paggalaw ng Diyos sa iyong buhay. Ano kayang mga ebidensyang ito? Malalaman mo yan at alam mo yan. Diba? Mangyayari po ang lahat ng yan. Praise God. Ang prutas ay hindi susulpot sa isang overnight lang, yung panahon na napakabilis, no? Subalit ang pagdating ng tamang panahon, makikita mo ang ebidensya ng mga gawa ng Diyos sa buhay mo na mamrutas ka na. Ayun, yung pong iniintay natin na maprutas ng mga Kristiyano. Hindi yung mga Kristiyano malayo pa lang parang naaamoy mo na yung incense ng hell, di ba, ng impyerno. O para yung mga Kristiyano na bilis mag-iba ng mood or ang bilis magalit. Ngayon, mabait, mamayang konti. Iba na, di ba? So, ang naisin natin ay magkaprutas tayo kagaya ng ugali ng Lord. Okay, yan po ay nasa Galatians 5:22. Basahin po niyo yan. Ano ang mga dapat ginagawa natin para tayo magkaroon ng consistency sa ating sa mga bagay sa ating buhay? Ano mga commitments ang itutuloy natin sa ating pagiging mga magulang o guardians sa ating mga anak o inaalagaan? Magandang meron tayong set time araw-araw sa ating prayers at pagbabasa ng Biblia. Yun ang wag nating kalimutan kasi yun ang foundation natin.
At pagkatapos tayo natututo ng manalangin, tama po ba? At least may base ang panalangin, hindi ka nanghuhula. Lord, i-bless mo ba 'to? Ito po ba hindi mo i-bless or something like that. Maaari ring matuto tayong mag-ayuno or fasting, 'no. So, sa mga Kristiyano, ito po ay kaugalian na rin natin, ito ay practice natin, yung mag-aayuno tayo, ang fasting periodically sa buong taon. Meron kang mga panahon na ikaw ay nagpa-fasting. Yung corporate fasting ng mga pastors natin dito sa JCSU ay every January, no, nagsasama-sama kaming lahat. Nagkakaroon po kami ng prayer and fasting. Kung ano man ang ginagawa niyo para rito, ay manatili po kayo na sa mga ginagawa niyo. Nagpe-pray tayo, nakikipag-ugnayan tayo, 'di ba? Hindi natin kino-compromise ang salita ng Diyos. Kapag tuloy-tuloy ang ating mga ugali or consistent ang ating mga panukala, lalong-lalo na sa kagaya nating mga magulang, dahil kung tuloy-tuloy tayong magiging matatag ang mga ugat sa mga ugat ng ating buhay, ah, sa ating mga anak, 10 ng ating mga anak, makikinabang po sila sa ating ugali. Tama po ba? At kapag ito ay nag-ugat na, ay makakatamasa tayo ng mga bunga. Nais niyo ba yun? Na at least yung buhay natin namumunga. Yung huwag ka namang mainip. No? Ang tagal ko ng Christian, di pa ako mamumunga. Bungang araw lang ako meron. Pero ang gawin mo, lumapit ka sa Panginoon, hilingin mo, Lord, ano ba yung mga pagbabago sa buhay ko? Gusto ko pong maging isang mabungang Kristiyano. Gusto ko po yung Kristiyanong nakakalapit sa iyo, hindi ako nahiyang lumapit sa iyo. At yung mga tao ay nahalata nila na dala-dala ko ang presensya mo. Diba? Gagawin po ng Lord yun. Ngayon po ay makakasama natin sa isang panayam ang mag-asawang mga pastor na sila Pastor Joel and Pastora Jennifer Bravo from Dagupan, Region 1. At sila ay mag-share tungkol sa paggabay nila sa kanilang 3 anak na mga binata na ngayon. Okay, so naririto po ang podcast ni Pastor Joel and Jenny. We are so blessed ngayong gabi na kasama natin ang masisipag at mga pagkabait-bait na mga pastor mula sa Dagupan family sa Region 1. Nais kong makilala niyo sila, si Pastor Joel and Jennifer Bravo. Ayan, meron po silang 3 anak. 3 anak na lalaki. So dito po ay matatanungin natin sila, paano nila ni-raise up yung mga anak na lalaki na pagkatitino, na yung dalawa nagpumapasok na, yung dalawa nagtatrabaho na, yung isa na lang ang kanilang high school. Okay, so paano nyo nagawa yun? No? Kayo busy-busy rin kayong mga pastor. Paano nyo na-raise up yung 3 lalaki na yan? Sa amin, purely, ang pinaka namin yung based lagi sa Bible, yung pagre-raise up namin sa kanila. And syempre, hindi lang sa salita, pinapakita din namin yung example sa kanila para gayahin din nila. So, all throughout ng pagpapalaki namin sa kanila, pag may mga inuman, ganito, ganyan, alam nila hindi umiinom ang papa nila. So, pinakita ni pastor sa kanila, pag pupunta sila ng reunion, nakatakip yung baso niya, pinapakita niya na hindi pwedeng makisama. Pwede kang makisama, pero hindi ka pwedeng makisama. So, all throughout, pinakita namin yung example sa personal, tapos sa ministry. So, purely based on the Bible talaga namin sila pinalaki. Ang ganda, no? Ang ganda po ng mga Bible principles. Pero hindi ka ba nahirapan, Pastor Joel, nung lumalaki sila? Talaga bang perfect sila? Or paano ang ginawa mong paghuhubog sa kanila? Hindi naman po namin pwedeng i-deny yung katotohanan na may mga weaknesses din yung aming mga anak. Kaya lang, hindi ho naging hadlang po ito upang hindi po namin sila
palakihin ng maayos ayon sa salita ng Diyos. Basta ang ipinapaliwanag namin sa kanila na lagi nilang ilagay sa kanilang puso na mahal sila ng Panginoon, mahal na mahal namin sila, at kung merong number one na priority sila dapat sa buhay, ay ang mahalin nila talaga ang Panginoon ng una sa lahat. At saka matutunan nilang isa pamuhay talaga yung mga salita ng Diyos. So kung nagkakamali po sila, tinatawag namin yung kanilang pansin, kinakausap po namin sila ng masinsinan. Tapos yung salita ng Diyos ang malamang po ay naging rason kung bakit mas madali po namin sila talagang napalaki ng maayos. Wow. Kahit nagkakamali po sila minsan. Oo, praise God, no? So, masasabi mo ba na malaki ang influence ng Bible o Biblia sa mga anak mo? I mean, sa mga nangyayari ngayon sa ating kapaligiran, yung mga bata ay halos, hindi talaga gumagalang sa magulang at yung iba nagre-rebelde pa, no? Pero ikaw, yung 3 lalaki na yan na anak mo, ay na-raise up mo sila. So, paano mong ginawa na naging influential ang Bible sa kanila? Yun nga po, yung nabanggit ni Pastor Jen kanina na yung kung ano yung ibinababa kung parang salita ng Diyos sa kanila na sa pamuhay nila, ito ay nakikita rin nilang isinasapamuhay ko muna. So, yun ho yung nagiging parang example sa kanila talaga. Hindi lang yung logos na Bible mismo, kundi yung pamumuhay mismo ng kanilang ama. Hindi porket pastor nga po ako, pastor tayo, kung hindi talagang yung isang bagay na lagi nilang nakikita sa amin na priority talaga namin ang Diyos at ang kanyang kaharian. At ang pinakamamahal namin sa lahat ay ang Panginoon. Wala nang iba. Praise God. So, pwede rin mangyari yan sa mga hindi pastor, di ba? Yes. Oh, kasi may mga anak din ng pastor, minsan matigas din ng ulo. So, ano yung basic na tinuro mo sa mga anak mo, Pastor Jen, nung lumalaki sila? That Sunday is for the Lord. There are times ang mga parents namin, talagang parang tinitest kami na ang mga birthday celebration, ginagawa nila ng Sunday. Pero pinapakita namin sa mga anak namin na, anak, hindi tayo pupunta dun sa occasion na yun. Maaring hapon, pero unahin muna natin si Lord. Kasi ang first priority natin talaga, si Lord talaga. So, sila mismo, nakita nila yun sa amin. And so pag may mga okasyon, sila din mismo nagkakaroon sila ng sarili ng stand base doon sa nakikita nila sa amin. So pag may mga ministry sila, kahit may mga okasyon kami sa family, mas inuuna pa rin nila yung ministry nila kay Lord. Wow. Oo. So hindi nila ipagpapalit. Example, pag yung bunso namin, kahit sa pagkain, ay hindi, mas priority ko yung mag-ministry kasi sa Sunday bukas, so kailangan kong mag-practice, ganito, ganyan. So yun ang namin. Pinapakita every decision na ginagawa namin, makita nila na ang priority talaga, ang uunahin talaga, si Lord. Wow. Kaya maidagdag ko lang po, lagi namin pinapaalala sa kanila na manatili silang hot. Okay, Lord. Hot kay Lord. At ang ibig sabihin ng hot, manatili sila sa holiness, manatili sila obedient sa Panginoon dahil kung mahal nila si Lord, susundin talaga nila si Lord. At tapos kailangan yung tithes nila. Yun ang isa sa tinututukan ng mama nila sa kanilang 3 na lagi nilang ibalik ng tama ang kanilang ikapu at ang kanilang mga handog sa Panginoon. Oh, thank you, So, Lord. financially talagang gusto namin silang magtagumpay din. Kaya yung tithing,
tinututukan niya, inistriktuhan niya talaga po sa kanila. And alam naman namin nakakasunod po sila. Amen. So, ang mga anak niya si DJ, Opo. sino pa? Stephen, at si Bunso. Si Paul. si Paul. Si Paul, no? Tatlong mga gwapong lalaki. Mamaya pa may papakita tayo mga pictures nila. So ngayon ay narito kayo sa Cubao, sa JCSGO Central Church dahil may Chums Conference, mga kabataan ito. At isa ka sa mga speakers bukas, di ba, Opo. Pastor Joel? So, ano sa tingin mo ang pagtanggap ng mga kabataan sa mga ganitong occasions? May Word of God, may sayawan sila, may kantahan sila. Hindi ba nila ma-feel na parang iba naman kami sa mundo? Diba? Ano kaya ang masasabi mo doon? Ang maganda po nito, isa siguro sa mababanggit ko kasi po bukas, just recently, nitong after ng May 12 election, isa sa mga dati nating kabataan na engineer by profession at may asawa ng nurse na kabataan din po natin noon, may isa na silang anak ngayon, ay hindi na po siya ex officio or appointed as counselor, kundi dahil siya po'y dating SK chairman, SK president ng buong bayan ng Mangaldan. Ngayon siya po ay isa ng elected counselor. So bumagsak siya sa number 6 pero supposed to be number 4, number 5 siya. Lumamang lang yung mga iba ng 75 votes. Pero sabi nga niya, nung nagpatotoo siya right after the elections ng Sunday, umattend silang buong pamilya. Sabi niya, I could say, ang laki ng impact nung pinagtiyagaan niyo po kami, nung kabataan pa kami. Pastora, sabi nila nung nasa college pa kaming mag-asawa, taking up engineering and nursing, at tinutukan niyo po talaga ang gawain sa university, sabi nila. And eto na po, na hindi natin alam na bukod sa profession namin, dinala pala kami ng Panginoon sa larangan ng politika. And who knows, sabi ko nga, tomorrow, pwede kong hamunin yung mga a-attend. Who knows, baka ma-erase up si Lord na Vico Soto ng JCSGO. Yes. Kasi may mga councilors na po tayo as of now. So we're looking forward to having vice mayors, di ba? Mga mayors, even up to governors, senators, at baka may presidente pa pagdating ng araw. At yan ay dahil sa etong ganito pong pagtitipon at mga pag-aalagang ginagawa po natin through this ministry po ng CHAMP. Kaya ipagpatuloy lang po natin to dahil yung impact po nito, hindi natin masasabi talaga kung ano ang magagawa nito na higit pang mas malaki sa nai-envision po natin as of now. Thank you, Lord. So, napakaganda nung pananaw mo na yan. Kaya ka nag-share sa mga kabataan dahil may future sila. Opo. Diba? Lalong-lalo na if they're connected with the Word of God. Sabi nga yung kapangyarihan ng Diyos. Maraming kapangyarihan din ng mga tao pag nasa posisyon sila. Pero wala sa kalingkingan ng kapangyarihan ng Diyos. So, we're looking forward to more mga tao, mga estudyante natin ngayon, dadating yung panahon, i-appoint sila ng Panginoon sa gobyerno para namang gumadalalo ang ating gobyerno. May maidadagdag ka ba doon, Pastora? Yung tama yung sabi ni Pastor kasi yung impact ng mga ginagawa natin. Ito yung nag-i-impact sa future nila, which is kami din mismo nung naging young people kami. Diba? Mas marami tayong trainings doon, mas maraming prayer na ganito, mas ganito. So, ibig sabihin, ang laki ng part nun sa kinalalagyan namin ngayon. Ibig sabihin, siguro, baka napariwara na kami, baka siguro isa na kami sa mga naghihirap or whatever. Pero dahil sa Word of God na in-impart natin sa mga training, sa mga ganitong CHAMP na ginagawa natin, kaya narating namin itong kinalalagyan namin ngayon. Thank you, Lord. Amen. So, minsan hindi naman yung biglaan, di ba? I mean, it's a process ng mga bata. Kasi kung di sila ma-expose sa Word of God, kung sa mundo lang sila ma-expose, parang lugi sila eh.
Diba? Oo. Parang control ng mundo kaya hindi makaalpas. Pero ngayon, nagpapasalamat tayo sa Diyos na maraming mga churches ang nagre-reach out na sa mga kabataan. Yes po. And congratulations pala, nanalo kayo sa basketball game, no? Ang Dagupan family, first prize. And then sa original song composition, saan ka naman pinakyaw niyo na. At ang mga ito po ay mga kabataan. Yes po. Sila po ay sumali, sila po ay nagbiyahe ng malayo para makarating po sila dito kaninang tanghali at sila po ay nakatapos ng game nila at napakasaya po ng atmosphere ng mga kabataan ito. Wala kayong maririnig na mura o wala kayong maririnig na nagsusuntukan. Meron ba? Wala eh. Wala. Wala. Napaka-smooth po. So, sana po yung mga magulang na nakakarinig ngayon, I pray na huwag tayong mawala ng pag-asa. Kahit minsan yung mga kabataan, sinasagot-sagot tayo or lumalaya sa bahay. Pero tayo po ay magtiwala sa ating Panginoon. Amen. So, all in all, narinig po natin ang patotoo ng mag-asawang ito. So, ngayon po ay hihilingin natin sila na una bumati sa lahat ng mga kasama sa Youth Congress at ituloy mo na rin, Pastor Joel, ang prayer for the families, prayer for the children, at yung mga gusto ng Panginoon na mangyari sa ating bayan at sa ating community. Salamat po. So, sa mga community, sa mga youth congress delegates natin, ini-encourage namin kayo na maka-attend bukas. Kasi mas malaki ang impact nito sa, hindi lang sa kasalukuyan, kundi sa future ninyo. So, might as well na i-prioritize natin yung pagdalo bukas. Yeah. Praise God. Although tinitape natin to, siguro ibang date na yung, pero just in case meron tayong YouTube, nasa YouTube po yan. Okay, so bukas sa anong date na iti-tape ito, makakarinig din tayo ng message from Pastor Joel doon sa grupo at ngayon po ay hinihiling natin siya na pag-pray ang mga magulang, mga kabataan at yung plano ng Diyos para sa ating bansang Pilipinas. Opo. So, pwedeng tayo pong lahat ay magpakumbaba at manalangin